So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo sa Motus at itong battle na to ay ni-request mismo ni RG. So shoutout kay RG, so sana mapanood mo to RG, no. So yun, Ultimo 2, medyo matagal na yung battle na to, 3 months ago. And ayun, big shoutout kay RG kasi alam ko piniem pa niya ata ako dito or nag-comment pa ata siya sa isa sa mga videos natin dito sa YouTube. So, shoutout RG. Sana mapanood mo. Sana nasa channel ka pa, sana active ka pa sa channel, or sana mag-notify or mag-notify sa'yo yung battle na to kapag uploaded na. Once uploaded na. Okay, so for the month of May, siguro tapusin na natin yung May ng puro request videos. Tapos pagpasok ng June 1, reviewin natin yung uploaded na rin kasi yung Matira Mayaman, yung Lanceta vs Lipcram. So baka June 1 pasukin natin yun, tapos reviewin natin yun, tapos yung SAC Maestro Disaster. So yun, tignan natin. Okay, ngayon focus muna tayo ngayong month ng May. Focus muna tayo sa mga request videos para kahit paano makabawi-bawi naman ako sa inyo. So ayun, Green vs RG. Shoutout kay RG sa nag-request na itong battle na to. Huwag natin patagalin. Let's go. Pinaka-cancel niya yung battle namin sa ambush. Kasi sa akin lugi to. Kesyo may ahon daw si Repa, yun naman ay intindi ko. Kaso wala ka namang special skills. Pinaabot ka pa sa Ultimo Motus game. Siya nga pala si RG. Ang tipsy din ng Iloilo. Pero kahit sa anong anggulo ko tignan, napakalayo ng estilo. Baka ganyan yung itsura kapag tipsy na si Castillo. Pero di ba ayaw mo nakukumpara sa kanya? Kasi magkaiba daw sila. Bumuboses pa talaga, akala mo hubog na to. Awit, durog ka bro, paano kayo naging magkaiba? Kung magkasing, tunog kayo. Pareho din kayong snitch. Kasi kapag kalaban niya 3GS, ikaw yung nagbibigay ng impormasyon, tarantado. Mula sa battle niya kay C9 pati kay Pistolero. Pag nakalaban niya si Kuya Paulo, siguro maraming infong madadagdag to. Kaya di ako magsasawat ilalahad ko. Demonyo ka na ba porke mga yawang nilalaglag mo? Kasi nung hanot, buong event kayo lang ni Castillo magkasama. Kung paano ka magkwento sa kanya na saksiyan ni Kuya Sight. Kakatipsi di mo dyan na yan nahuli ka sa live. Pero speaking of hanot, Kakatipsi mo dyan, nahuli ka sa live. So sa mga hindi pa alam yung reference ni Grim, ano yun yun yung nagla-live si Tipsy D, yung nagpaparapol siya ng sasakyan tapos biglang nahuli yun. Hindi ko alam kung ano yung buong story, na panood ko na lang kasi yun sa YouTube sa YouTube na mismo. Tapos nung sinearch ko yun sa Facebook, ayun nga. So, nagpaparapol si Tipsy ng sasakyan, tapos biglang may parak na pumasok doon, nahuli sila. So, yun. Hindi ko alam kung ano yung buong story. Basta yun. may linya yan kay Hard Cubes na binigyan to ng banana. Unggoy kasi. Banana. Unggoy. Match talaga. Match? Sobrang pilit mo mag-wordplay, di ka ba nauuga dyan? Yung banana at unggoy, dapat ginawa mo na lang matching para tumugma naman. Sablay ka pumili ng salita, Okay. paano makikipagpaspasan tanga? Di porke nagbanggit ka ng match, pangkaskasan ka na. Ayos yun. Sa totoo Galing. lang, di naman dapat. Yun, so pumasok yung linya na yun, no? Ang galing. Ang ganda nung yung line mark, tapos biglang galing ni Grim dito, ah. So kalahati pa lang to ng round niya. So pakinggan pa natin yung iba. Paano makikipagpaspasan tanga? Di porke nagbanggit ka ng match, pangkaskasan ka na. Sa totoo lang, di naman dapat ikaw yung makakaharap ko kasi tignan mo naman yung mga letrahan mo. Pero pwede na yan total, kapalitong kalaban ko. Kaya masasabi ko sa'yo, boy, supot ka pa.
Itaboy, itong tanga! Kung match lang gamit mo, paano ka sasabay sa apoy ko nadala? At katulad ni Ayos. Dipsy, mahilig din to mag-recycle. Kasi sabi niya kay Dave, sobrang liit ng katawan, di pa kayang makipagsiksikan. Sabi niya naman kay Deadline, sobrang payat ng katawan, di pa kayang makipagsiksikan. Ikaw yung sumusobra lintek, paulit-ulit yung bitbit, tas pandikdikan ka na. Iisa na lang yung linya, oh. Pinagsisiksikan mo pa. Tsaka hango lang yung sabara ni Lip Cram, na parang crazy mix, di kayang makipagsiksikan. Hoy baliw! Sa ganyang bagay di ka safe, di na makakapagpa-hype patupar. Inaasar na walang ngipin yung si Dave pero naglalain bite sa bungal! Kaya yung banat mo sa kanyang paulit-ulit yung laro, replay, di yun believable bano. Ang gara ng punchline mo no? Applicable sa'yo. Kasi generic ka magsulat, pandadamay pa mostly yung laging binibida. Kaya anong RG, baka orgy kung sino-sino tinitira. Di mo kaya maging creative G. At meron akong patunay. Kaya nga di ka naging RGB kasi wala kang rounds na makulay. Kaya pwede ba wag mo tulad yung sarili mo sa goat at ginto? Itong nakabip mo, sa kalam, yan ang pakatandaan. Pwede bang wag kang umaastang goat tsaka ginto? Kung baka lang naman. Oo, unang Okay. ikot pa lang to, pero mukhang kakalas na. Alam mo yung problema sa susunod? Ayos yun, no? Goat, ginto. Kung baka lang naman. So, ang galing nung laro niya doon, baka. Tapos bakal. Tapos, ang galing, basta ang galing lang nung, yung comparison niya dun sa goat, tapos ginto. Kinumpare niya yon dun sa baka, tsaka sa bakal. Tapos, isang word lang. Galing. Creative. So, nakikita ko si Grim dito as a creative, no? Yung round 1 niya. Punong-puno ng creativity dito. Daan. Pwede bang wag kang umaastang goat tsaka ginto? Kung baka lang naman. Oo, unang ikot pa lang to, pero mukhang kakalas na. Alam mo yung problema? Sa susunod na rounds, mas may lalakas pa. Body bag! Yeah! Ma'am, unang bala. Okay, so malakas 'yon para kay Grim. Pangalawang battle ni Grim to, no, sa Motus. Yung unang battle niya, alam ko yung kay Rayload Na-review na natin 'yon at yun, kay Rayload talaga yung battle na 'yon. And eto, malakas yung Grim dito, men. Ang ganda nung yung nagbanggit si Grim ng linya ni RG na ano yun? Banana, unggoy, bananas match, tas ginawa niyang matching. Tapos yung nagbanggit ng match pangkaskasan ng ang ganda nun. Ang ganda nung mga linya na binitawan ni Grim about dun sa linya ni RG daw. Hindi ko kasi alam yun Hindi ako familiar doon. So, yun. Ang ganda nung pagka-construct. Ang ganda nung yung delivery ni Grim, solid. Alam ko napanood ko na si Grim sa FRBL no? Hindi ko lang matandaan na. Pero sa pagkakalam ko napanood ko na to si Grim sa FRBL. So, solid na performance yung round 1 ni Grim. Powerful. Ang ganda nung mga punchlines. Ang ganda nung mga haymakers. Solid ng ina. Walang butas doon. Yung pagiging solid ng round 1 ni Grim, solid talaga, as in walang butas. So tignan natin kung mababaliktad ni RG yon. So I think merong 2 or 3 haymaker si Grim sa round 1 at yung performance niya sobrang powerful nun. Ang ganda nung presence niya, ang ganda nung aura niya. So tignan natin kay RG. RG. Yeah. Yo! Sunod-sunod laban ko nakaraang taon. Kaya halos ubos na. Kaso di na ulit pwedeng i-reschedule, nakapag-book na siya ng ticket kaya nandito pa rin ako at pumunta. Kasi real talk, binaha. Siraan ng cellphone. Mga sulat ko din ay nawala. Kaya pasensya na Zayt kung ulol tawag doon, fake din naghanda mo, Tusgay! Ang gulo niya kay JN, matanda, lolo, dun yung mga suntok niya tumama. Kaya ayun pinisikal si Gago, kitang-kita nyo kung paano siya kinawawa at minama. Panay kasi old jokes, kaya sumablay to at kinarma, ginawa sa'yo cosmetic surgery at pinagmukha kang bata. Okay? Kasi di lang to tinalo, kundi binadibag. Binuli ng sagad, tinulak-tulak sa lapag at di ka nakapalag. Yung laban ata na tinutukoy ni RG dito is sa scene zone. So,
nakausap ko si Eds, sabi ko, Eds, baka may bracket kayo ng scene zone, yung scene zone na liga nila. Gusto kong reviewin kasi yung 1-2-3, season 1-2-3 nila. Alam ko 3 na kasi yung naging kampiyon dun eh. So, sabi ko kay Eds, baka meron siyang brackets ng 1-2-3. Meron naman daw, kaso yung season 1 na which is yung nag-champion si Casper, finals lang daw yung may upload nun sa YouTube kasi pandemic daw yun, so parang online daw ginanap. Ganon, parang ganon. Tas yung 2 naman, ano ba yung pagkakasabi nito? So, basta yung season 3 lang daw yung may maayos, no? Ako kasi gusto ko sanang reviewin yung 1, 2, 3. So, kaso wala nga. So, sayang yun. So, yun, balik tayo. Kasi di lang to tinalo, kundi binadibag, binuli ng sagad, tinulak-tulak sa lapag at di ka nakapalag. O dito nakapalag, kaya yung anggulo nawala ng bisa. Kasi kung sino pa yung panay sabi ng matanda, siya pa yung may bayag na mahina. Hoy! At lagi tong nakasigaw! Ganon siya mag-deliver. Kasama niya lagi si Kulas. Siya yung taho vendor. O lagi tong nakasigaw. Tila naging mannerism na. Kung sulat ni Invictus Lanceta nakakapsla, kanya may exclamation pa. Sabi niya sa BRC, tung taga Pampanga, binigyan nyo ng pampagana. O appetizer, kaya bababa na, ha? Pampanga? Bababa na? Tatanga-tanga ka! Hindi. Siguro yung app sa appetizer, kinonekta niya sa Pampagana, tas sa Pampanga, tas sa Basta! Yung connection malabong masilip, bro. Ba't ba ganyan naiisip mo? Kakasabi mo ng bababa na, dinown mo sarili mo! Okay? Dinown mo sarili mo, shit. Dinown mo sarili mo. Ganyan siya lumetra. Nawala. Naliligaw yung thoughts, kalat-kalat yung detalye. Ano pang aasahan nyo sa puro noise, hindi malinaw yung mensahe. Yung momentum di ma-build up. Ganyan siya sumet up, walang nag-aabang ng landing. Nakakatawang puro exclamation na susulat pero punchline di exciting. Gusto mo ng ingay? Pagbibigyan kita. Tutok ng barel dyan sa ulo. Ngayon sisigaw ka ulit. Pero saklolo pagkalabit. Sisigaw sa sakit. At gets nyo yung visual. Natong panay scream, binauna ng metal, ganun to kalital. Naka-unli-amo, unli clips, naka-full clip to na cheat. Pag kakasakot click yak, sasabog to pag-hit. Kahit na bumagsak, sisigi pag-ratrat, ako'y demonyo, what the hell. Hanggang sa katawan ng taga maka-baby ay kakalat dyan yung shells. O tahimik, pagkat naka-silencer aking weapon at burado tong maingay, ito'y noise cancellation. Time, pangalawang banat, Grim. Okay, so malakas sana yung last part, yung silencer, naka-silencer, tapos ito'y noise cancellation. Malakas sana yon. Kaso may naunang part kasi na nagkaroon ng nawala siya eh. So nawala si RG dun sa gitna, no? Parang gitna yon ng round niya. So syempre naka-apekto yon, no? Tapos malakas yung puta. Ang ganda nung tahimik. Tapos naka-silencer, noise cancellation. Nagustuhan ko yung linya na yon at sobrang lakas nun. Kaso nga lang to be honest, no, kung walang choke dun sa round ni RG, possible na itabla ko yon eh. Kasi yung linya ni RG na dun sa silencer, about the silencer, ang lakas nung hatak nun. Tapos yung mga iba pang linya niya na nauna, pumasok din naman yon, pumuntos rin naman yon. Kaso nga lang may nakalimot siya ng konti dun eh. Sayang lang. So, yung round 1, performance kay Grim.
sa mga haymaker, sa mga punches, sa mga angles. Mas nagustuhan ko rin yung kay Grim doon. Ang ganda nung line mark niya doon, no? Yung line marking niya. Sobrang nagustuhan ko yun. Even hindi ko alam yung linya ni RG na yun. Ang ganda lang nung dissect ni Grim dun sa part na yun. So, score yun para sa kanya. So, para kay Grim, bigyan ko ng 9 points si Grim doon. Kay RG naman, sayang. Itatabla ko sana sa 9 points yun kasi yung silencer na atake ni RG, para sa akin, lakas nung hatak nun sa round 1. Pagdating sa performance naman, kita nyo naman, nawala si RG dun sa bandang yung unang part, no? Yung unang part ng round niya. So, nawala siya dun. Tapos, meron ding mga ineffective lines, ineffective haymakers, ineffective angles. Pagdating sa second half, dun pumalo yung mga malalakas na linya ni RG, pero hindi na yun enough para matakpan niya yung first half niya, kasi andun lahat ng andun lahat ng flaws niya Hindi ganun ka-effective na mga bara. Andun yung isang choke niya. So, masyadong malaki yung yung hole dun sa sa first half para, 'di ba? Para hindi na enough yung yung second half niya para matakpan niya yung first half. So, dikit lang to. Sayang yun RG. Malakas yung ender mo. Nabawi ka sa second round, pero dikit lang to. It's a 9-8. 9-8 pa rin to. Sabi ko nga, kung hindi nag-choke si RG dun sa first half, possible itatabla ko to. Pero kasi may mga may mga ineffective angles din, mga punchline din si RG dun sa first half niya. Kaya marami talagang butas yung first half. Pero pagdating sa second half, doon na naging solid yung performance niya, pero hindi na yun enough para tumabla dun sa performance ni Grim, kasi sobrang linis ng performance ni Grim. Effective pa yung mga linya niya, yung mga angulo niya, yung mga reference niya. So, 'di ba? So, kitang-kita doon yung yung pinagkaiba. So, 9-8 in favor of Grim. Bawi sa round 2, RG. Round 2 game. Kahit i-check nyo yung mga battles ko sa BRC, wala akong linyang pampagana. Ang tanga mo, brother. Naglagay ka pa ng imaginary line, makabuo lang ng angle. Tanga. Nito, ang lupit mo, Chong. Pati yung pagtulak-tulak sa akin ni JN, ginawa pang angle. Last year ko pa naririnig yun, Round 2 game. Alam nyo ba bukod kay Sinyo, Delo, Kuya Sight, Kuya Pistol, isa rin to sa pinakamahusay magbalik. Kasi nag-rebatch yan kay Zero MB ng hihingi to ng tulong. Sakto nga ang pusher kasi nga gugulong. Pusher, gugulong. Awit tanga. Bakit mo pinapagulong yung pusher? Adik ka ba? Tigilan mo na yung kakagamit, brother. Sarap pagsasampalin to. Baka pati yung runner, paglalakarin mo. Kasi yung pusher, tao yun. Bato yung pinapagulong. Sablay ng pag-spit to walang ya. Kaya pala dilumutang yung linya, hindi marunong magbangka. Tapos dito umaas ng may tira. Sa simpleng paggamit lang ng ganon, di mo pa alam paano ka papalagman. Di ka marunong gumamit ng bangka. Ang sagwa naman yan. Baka idamay mo pa yung pagbabattle ko palagi. Alam mo bang yun na yung patunay na sanay Ayos yun, no? Bangka, sagwan. Galing. marunong gumamit ng bangka? Ang sagwa naman yan. O baka idamay mo pa yung pagbabattle ko palagi. Alam mo bang yun na yung patunay na sanay ako tumungga? Ikaw para kang si Kenji, battle MCing di marunong tumugma. Gago. Ano galit yan sa nagmumulti? Kesyo standard na daw yun, aba masyado tong mahangin. Pero nirhyme niya yung habol hininga sa hagod minimal. Buti di ka hiningal doon. Kasi yung naisip mo ang layo, pinilit pa ang labo, tas nagpipiling lirikal, pues sa akin manliliit pa lalo tong sumablay sa minimal. Kasi pansin nyo ba, para sa tugma, binabago niya yung pagbigkas. Alam ko lahat kayo nahahalata nyo. Kaya bago ka manita ng salita, ayusin mo muna yung pagsasalita mo. Di yung bibitaw ka ng, di nyo pa ba gets ang meanings? Na weak kang yung retins. Retins. Grabe yung rhyming, nakaka-intins. Okay. Kaya nung sinabi mong ikaw yung pinakamagaling pagdating sa Bisaya,
Kahit labag sa loob ko, di na ako kumontra. Ako'y nakisabay sa Agos. Kasi yung Tagalog at Ingles, di mo mabigkas ng maayos. Maya-maya lang magbabanggit na din yan ng Galing ni Grim dito. Ang lakas ni Grim dito, men. Ang intense niya yung intensity nung performance niya sobrang solid. Galing. Kahit labag sa loob ko, di na ako kumontra. Ako'y nakisabay sa Agos. Kasi yung Tagalog at Ingles, di mo mabigkas ng maayos. Maya-maya lang magbabanggit na din yan ng calcium, potassium. Madalas niyang ginagamit. Pukin ang ina mo, di lang ikaw yung may science na subject. Laging laman niya ng kanyang berso kapag siya na itong nagahin. Pero sensya na tol, mas gamay ko yung elemento kahit mga bara mo sa periodic table ng galing. Galing. Kaya wag mong mayabang-yabang sa akin na inimbita ka ng motos. Kasi grabe yung bigat. Hanip tong sikap. Ulul, kaya ka kinuha ng motos sa lugar nyo, 3 lang kayong nagra-rap. Tapos si Doc Panda pa palagi, yung kasama maganda. Nagpapasaan ng apoy at sulo. Para daw yung sulat niya pwedeng pambasagan ng bungo. Kakapokus nyo ni Doc sa akin yung isang blood donor na ubos yung dugo. Pero kahit magtulong pa kayo ugok, di nyo ako mababata. Kahit yung ginagawa nyo ni Doc, pandaraya. Kaya nga sumagi sa aking isip, nasakto yung pangalan ko dati na Grim. Lak, halin tulad dun sa teacher. Di ba galing ka din ng gubat? Pwes ako'y mangingibabaw sa wixer. Itang umaasa lang sa Doc. Pau, mamamatay din sa GL. Galing. Ikot pa lang to, pero body bag na agad dito sa subok at tuso. Ito nang galing ng City of Love, tinanggalan ko na ng tibok ng puso. Ina solid na performance yan para kay Grim. Mas malakas pa tong round 2 niya compared dun sa round 1 na performance niya. Punong-puno ng mga dito. Tsaka mas lumakas pa yung niya dito, stage presence niya, yung ang ganda ng performance, yung kung paano niya dinideliver yung mga linya. Sobrang talaga, sobrang yung may DN. Yung hinahanap ko kasi sa delivery, yung may DN doon sa mga punchlines. So narinig ko yun kay Grim. Solid yun. Kung ikukumpara ko yung Grim doon sa laban niya kay Reload tsaka yung Grim dito, tangina, mas malakas to. Mas solid to. Mas siksik yung mga linya na alam mo yun, yung mga punchlines, sobrang well constructed Ang ganda rin ng mga setup. Putang ina. Ang galing. Real talk. Grim, tangina, kung napanood mo to, sobrang solid mo dito sa sa laban na to. 1 and 2 pa lang to, guys. May round 3 pa. So pakinggan natin yung magiging round 3, pero round 2 ni Grim mas powerful compare sa round 1. Mas effective yung mga linya na ginamit. Mas intense, mas powerful, mas effective yung mga angles, yung mga punches. Lahat kumonekta yun kay RG. So, kung solid yung round 2 kung solid yung round 1 ni Grim, mas solid yung round 2 ni Grim. Na solid yun. Sobrang nagustuhan ko yung mga angulo na ginamit niya. Sobrang nagustuhan ko yung mga punches na nilatag niya doon para kay RG. Galing nun. Time. Pangalawang banat. RG. Gustong sumunod sa yapak nung taga Davao. Kaya sinipagan din ito syempre. Bumabiyahe din ng malayo na sarili niya na gastos, at least may pinagkakapareho daw sila ni Boss Bars, gago. Gayang-gaya na si Thirdy. Dilat na dilat din yung titig, ultimo wordplay pa. Kung si Thirdy produkto ng liga, ikaw yung bootleg niya kasi peke. Ako aminado. Di rin naman original. Tangan-tangan ko na estilo. Pareho lang tayong made in China. Pero ako pang Nero. Kasi panay wordplay lang din to. Halatang hilaw pa sa sining, di pa epektibo maghanda pagkat pan lang kaya na gamitin. Niyayabang mo magaling ka sa wordplay, pero dapat lahat sino-showcase mo sa combat. Huwag mong iyabang yung isang tool kung marami pa sa loob ng toolbox. Ganyan din ako dati. Di mapakali pag walang homophone o similing naiisip. Pero di ka pa rin matawag na sick kung sa live di ka effective, kasi pagdating sa bigger stage, di nabasihan paramihan ng wordplays. Mas pumupuntos yung offense pag pumupunto yung content. Ikaw alam mo lang yung context, pero hindi buong concept. Kaya pagdating sa palitan, iba yung one-dimensional sa jack of all trades. Pero maiba. Alam nyo ba, wala bang nagtataka kung bakit yan nandirito?
Kasi isa pa lang laban, tas sinama na agad sa ultimo. Hindi, ganito yan. Pinapili niya ako ultimo ambush. Sabi ko kahit ano, basta gusto ko makanood ng ahon. Swerteng after a week, nag-chat sa akin si Arik at sa event na gusto ko lang makanood, ay doon pa ako tumungtong. Pero una pa lang, gusto niya sa ultimo ako sumalang, so espero yung kapalitan. Pero para makanood ng ambush, para makanood ng ahon, pinagtiyagaan kita sa ambush kisa sa magagaling makipagdikdikan. Kaya balikan natin yung tanong, kung bakit siya nandirito. Kasi deserving. O malakas. O sa ibang liga bumakas. Wala kahit alinman. Sadyang ako lang yung tanging dahilan kung ba't ka napabilang. At nandito din ako. Di dahil turing ko dito best fight. Gusto ko lang makaapiran yung mga MCs at sumakay sa bagong kotse ni M-Side. Kaya kahit rookie of the year ka pa, o maraming achievements sa liga nyong di kilala, wala akong pake sa naabot mo. Di mo ako pwedeng yabangan ng run, hindi ikaw yung habol ko. Kasi Okay. Grim po ay rayabang. Yung mga oras kong sinayang ay para lamang sa battle na i-reels ni Makoy at siya makikinabang. Okay. Kasi yung TF ko, ilang libo. Katas ng pangungupit ko kay nanay. Kaya makalaban mo ko lang libre, Grim, para kang nag-champion ng Interbarangay. Okay. Kaya ano yun kay Lipcram yun So, kung napanood yung Lipcram versus Supremo, may ganong linya si Lipcram. Para kang nag-champion ng Interbarangay. Kaya kahit di mo to matanggap, kasi nayayabangan ka sa punto ko. Pero alam mo sa sarili mo, na kahit pinarody ko yung lip, mga sinasabi ko totoo. Nagla-line bite talaga sa bungal no? Okay. So, ito ay compare ko lang yung yung performance ng dalawang MC sa first 2 rounds. Yung kay Grim, after ng round 1 niya, mas lumakas siya pagdating sa round 2. Yung kay RG naman, may slip up siya sa round 1. Pagdating sa round 2, sige, consider na natin na malinis yon. Pero ganun pa rin yung power niya. So, may kulang lang kay RG May kulang talaga siya. Siguro sa mga angles, medyo kulang si RG dun sa mga angulo na pwedeng tumapat dun sa mga angles na inispit or dineliver ni Grim papunta sa kanya. So, sa mga punchline, yung mga punchlines kasi, mag-e-exist yan kapag maganda yung mga angulo na napili mo, which is, ayun nga yung lack of angles, lack of punchlines yung kay RG. Kung titignan nyo, yung kahit yung round 2 na lang ni Grim, punong-puno ng mga angulo, iba't ibang angulo, tapos andun yung mga punchlines, di ba? Pasok yun, di ba? Tapos, kung titignan nyo naman yung 1 and 2 ni RG, same power, same energy yung 1 and 2 Mas malinis lang yung 2, pero yung concept, yung context, ginamit niya yun Yung context kasi, yung writtens niya is magka-level, 'di ba? Parang kumbaga pinagkaiba lang, may choke lang dun sa round 1, pero yung pinaka laman, yung writtens niya is hindi umangat So kulang kay RG, nakukulangan ako kay RG in terms of angles at saka mga punches. So sabi ko nga, magmamatter or lilitaw yung mga punches if maganda yung angulo na napili. Kaso yun din yung kulang kay RG. Wala rin siyang magandang angle or angulo para kay Grim And para sa akin, hindi niya masyadong nauga si Grim sa 1 and 2. Which sa kabilang MC naman, si Grim, grabe yung mga angulo na binitawan niya para kay RG and sobrang epektibo nun. So, ayun lang naman yung napansin ko. Sa performance, wala akong wala akong sa round 2 we're talking about round 2. Sa performance ni RG sa round 2, wala tayong wala tayong question doon.
maganda yung performance ni RG, pero kulang lang talaga sa DN. Ayun, yun pa. Yung DN, 'di ba, yung sabi ko sa inyo kanina, yung round 2 ni Grim, sobrang nagustuhan ko yung kung paano niya dineliver, yung DN, yung paano niya ini-spit, no. Yun din yung kulang kay RG, yung DN, 'di ba? So maraming kulang sa para sa akin lang naman, hindi ko naman sinasabi na laging ganun or yun talaga. Opinion ko lang naman yun, RG. So sana mapanood mo to. Ayun. Yun lang yung mga napansin kong kulang kay RG. So, yun. 10-8 in favor of Grim. So, 19-16. Up by 3 points na si Grim. First 2 rounds kanya yon. May round 3 pa. Let's go. Pero alam mo sa sarili mo na kahit pinarody ko yung lip, mga sinasabi ko, totoo. Gago. Nagla-line bite talaga sa bungal eh, no? Ngayon na ito eh. Hindi na ako magre-rebut. Taga flip-top na kalaban, palakpakan. Palakpakan natin. Ulul! Sa pilitan lang yung pagugot sa'yo, di yan dala ng pagsusumikap. Kasi kahit si AK, basta nasa division nyo, kaya makapasok sa flip-top. Pero speaking of flip-top, nung hawon, tinalo po yan ni MP3. Sayang lang yung effort, no? How ironic na MP3 pa yung sumira sa record mo. Kasi mga battles mo yung patunay na halatado pagka-wex. Kung nalaglag ka dun sa MP3, sa akin delikado pagkaset. O, kaset. Kaset. Ano usapang music? Sige, verses ko yung proof na makukuha ko kanilang mood. Dapat alam mo na yun, dude. Saktong sa Grim Reaper ka natapat, kaya ako na magbibigay ng hook. Kaya kung iniisip niyang siya yung magwawagi, malabong magkaroon ng chance. Di makakakuha ng BCR, kitang-kita naman sa cam. Kasi talunan dito sa Luzon, kinukulata lang tong pabida. Nilampaso ni Didi at MP3, tas body bag pa sa akin, di ba kinakanalang to sa Manila? Itong RG naging GRO, pukin ng ina kasi marami nang tumira. Doon ka lang sa lugar nyo malakas, kasi wak mga battle MC doon. Kaya di mo ko kahanay, chong. Kaya di mo ko kahanay, bro. Para ka nag-aamo ng suntukan tapos nasa harap ka ng bahay nyo. Bukang bibig pa neto, nakapagbidistal ako. Laglag naman sa unang round. Paulit-ulit pa, tang-inan to. Alam mo ba yung pangarap mong pedestal? Tinanggihan ko. Pero wag kayo. Di ba? Pero wag kayo. Para makapunta dito, nag-aeroplano pa yan. Taas din nangangarin. Nung sinabi ni Kuya Sight na nakabook na yung flight mo, alam ko nang ikaw yung mapapasuko sa atin. Kasi pinag-airplane ka pa niya para lang mapasuko sa akin. Hoy, bading! Paano ba naman kapag daw BJ dapat lumuluhod? Tang-ina nito, burat din pala yung gusto na makain. Tandaan mong di mo malalaman yung isang bagay kung hindi mo gawain. Pero kung si 7K kapag di ka nilabasan, nagtatampo sa gilid. Yung gawain nito mas kadire. Pag di siya nakatsupa, inaabot niya yung sarili niyang titi. Gago. Kaya pala nung dumayo si Bagsik sa Gera ay letra. Tang-inan to nagpaganda. Tapos todo dikit siya. Pinagdarasal mo daw na sana i-rape ka din niya. Namumuna pa ng business. Abang angas po. Ikaw nga yung clothing, tatak ng clothing mo, ginto pag nilaban nanananso. Sobrang pangit pa ng design. Yung tela gusot-gusot. Anong pakiramdam naglabas ka ng clothing line tapos ikaw lang yung nagsusuot? O damit mo na naman. Dapat gets mo na, Repa. Inanggel ko yung clothing mo sa battle, baka sakaling bumenta kasi luging-lugi ka na. Dapat isuko mo na yan. Binaon kita gamit business mo para tumubo ka naman. Time. Okay, yung round 3 ni Grim, hindi na to yung ina-expect kong round 3 kasi ang ganda ng round 2 niya eh. Kung napansin niyo yung round 2 ni Grim, sobrang lakas nun. Pero pagdating sa round 3, syempre andun yung expectation ko na mami-maintain niya yung ganong round, mami-maintain niya yung ganong performance, yung ganong power, ganong energy. So andun na ako sa mas malakas yung round 3 for sure. Andun na ako sa punto na gano'n. Pero medyo hindi yun yung narinig natin, hindi yun yung napanood ko. So ito yung siguro yung pinaka mahinang round ni Grim sa battle na to. Actually mas malakas pa nga yung round 1 niya eh. 'Di ba? Mas malakas pa yung round 2 ni Grim compared dito sa round 3 niya. So yun yung tingin ko. So yun, ineffective
Ay, hindi naman siya ineffective. Medyo light lang, magaan lang yung mga linya ni Grimm compare sa first 2 rounds niya na sobrang direkta, sobrang may DN. Tapos yung performance na sinasabi ko sa inyo na may DN sa bawat ini-spit niya na linya, nawala din yun dito sa round 3. So, ang daming nawala sa round 3. Hindi ko alam kung bakit. So, ang ganda ng performance ni Grimm pataas na Diba? Pataas na yung performance niya from round 1 to 2. Ang ganda na. So, andun yung pattern na paangat na yung yung performance niya. Pero pagdating sa round 3, medyo hindi ito yung hinahanap kong round 3 para kay Grimm, diba? So, nasira yung pattern at instead of pataas na all the way, pero pagdating sa round 3 bumaba. So, pinakamahinang round ni Grimm to. Malinis pa rin naman yung performance. Walang choke, itawid niya pa rin na maayos, pero nawalan ng effectivity, nawalan ng DN, nawalan ng mga effective haymakers, punches, or mga punchlines. Yun, ang daming nawala dun. So, ito yung chance para makuha ni RG yung round 3. Pakinggan natin. Sa mga di sumusubaybay kay Grimm o sa page niya hindi intact, meron po tong kanta na ang title Blues pero ang tema Red Flag. Yun ay tungkol sa depresyon, suicide at sabi-sabi sa isip na kumukontra. Gustong magpatiwakal na ang tanging rason walang natatanggap na suporta. Marami din yan sa amin. Pero nag-iisip kami ng tama. Di solusyon magpakamatay. Gamitin mo iyong bumbilya, huwag puro gaslight, sabi mo pa. Sa bahay nyo walang may pakisarap. Para sa kanila, hindi nakakabuti yun. Sinong magulang ba naman susuportahan yung anak sumali ng Dominion? Diba? Pero eto real talk. Ang rason kung bakit sa bahay nila walang natatanggap na suporta, kasi after neto, mag-senior high sa college di na pumunta. Kaya yung magulang mo nanlumo, nalungkot ng malubha, kasi anong silbi daw ng STEM mo na kinuha kung hindi rin magbubunga? Okay. Kasi gusto niya na daw maging full-time rapper. Nox, may tiwala sa galing at umaasang sa tugatog dadalhin ng banatan. Kaya tingnan nyo hanggang ngayon sa maliliit na liga pa rin nakikipagbangayan. Ilang taon na dumaan, ilang entablado na nasampahan. Hindi ka pa rin nakapag 1 minutes, maraming oras na ang nasayang. Pero pasok na daw siya sa PSP. Tryouts, tarantado. Marami ka dong magagaling na kasabayan at ang makapasok ay di pa sigurado. Kasi masyado kang mahina. Habang demonyo na mga yan, wala kang hinaharap dito kaya itigil mo na lang. Ultimo magulang mo yan din sinasabi. At totoo naman, kaya doble yung sakit pag nasasabihan kang wala kang future sa ganyan. Alam ko yung iba ganyan na ganyan din. Pero kung nagsisimula ka at bata ka pa lang, payo ko yung pag-aaral at rap sabay niyong babain. Eto sinakripisyo ng sagad atat na atat nagmaasim. Sinugal lahat sa isang bagay na hindi siya magaling. Kasi gusto ng nanay mo, maging engineer ka, maging doktor, o kahit anong gusto mo man sana. Di ka man nila mabigyan ng atensyon pero kahit edukasyon man lang mapapamana. Kaya di mo sila masisisi kung hindi sila... Okay, so yung atake ni RG dito is mga punto, no? So, ayan nagugustuhan ko yung yung mga linya ni RG dito. O kahit anong gusto mo man sana, di ka man nila mabigyan ng atensyon pero kahit edukasyon man lang mapapamana. Kaya di mo sila masisisi kung hindi sila proud. Kasi sa pag-aaral huminto ka. Ayaw nila ng sertipiko mo sa rap, ang gusto nila diploma. Ang gusto nila diploma. Habang ako... Tangina, dumurog yun, tol. So, malakas to. Malakas yung round 3 ni RG. Punong-puno ng punto. Parang realization sa buhay. Parang ganun yung yung gusto niyang iparating kay Grimm. Lakas na ito. Mabigat to. Ang gusto nila, diploma. Habang ako... nakakadayo ng libre para mag-rap. Umabot ng flip-top, may scholarship at ACADS. Paano ka hihigit sa duelo? Kung sa mga bagay na wala ka, nag-i-excel ako pareho. Shit. Tangina. Kaya ang sakit lang isipin.
Tang ina, durog. Kaya ni Grim eh. Ay, kaya ni RG magsulat ng ganito. Bakit hindi niya yun nilagay sa, or bakit hindi niya ginanito yung 1 and 2? Solid na round yon. Solid na round 3 to para kay RG. Pareho. Tangina. Flip top, may scholarship at ACADS. Paano ka hihigit sa duelo? Kung sa mga bagay na wala ka, nag-i-excel ako pareho. Tangina. Kaya ang sakit lang isipin. Pagkatapos nito, kung matalo mo ako, marami sa yung nagko-congrats. Pero alam mong kulang to. Kasi yung pinakagusto mong matanggap yung galing sa magulang mo. Tang ina. Kaya malabong makachamba. Tang ina, RG, lakas. Lakas ng round 3, tol. Ina. Alam mong kulang to. Kasi yung pinakagusto mong matanggap yung galing sa magulang mo. Kaya malabong makachamba. Nito sa akin ako po. Malabong makachamba nito sa akin ako po. Maraming namangha nung na-upset mo, taga-pulo. Dala ko masasakit na salita bawat aret madugo kung kay friends nang gulat ka itong atake sa puso. Time. Time, magiging para sa laban na yan. Tang ina. Durog si Grim sa round 3, tol. Hindi ko alam kung ano yung magiging final score, pero 10 puntos yun para kay RG. Tapos 8 puntos kay Grim. Tang ina, napaka-solid ng round 3 ni RG, men. Pera biro. Tayo na pera biro, men. Ang lakas ng round 3 ni RG. Sobrang nagustuhan ko yun. Ang ganda ng mga punto niya. Ang ganda ng ganda ng DN. Ang ganda ng delivery. Ang ganda ng construction. Ang ganda ng execution. Yung iba yung umatake si RG. Hindi sa panlabas eh. Inatake niya yung yung feelings ni Grim eh. Yung puso talaga yung yung puso talaga yung inatake niya doon, tangina. About doon sa hindi natin alam kung totoo yun, no? Pero para sa akin na ang ganda ng imagery na nabuo ni RG, na paniwala niya ako doon sa linya na yon. Not sure kung totoo yon, pero para sa akin sobrang sobrang effective nung ginawa ni RG sa round 3. Ang ganda ng mga real talk niya. Ang ganda ng comparison niya na nagrarap ako kasabay ng scholarship, ng ACADS, ikaw huminto ka kasi diba, parang ganun yung ganun yung naging comparison ng ni RG eh. So dun pa lang sa punto na yun malalaman na masasabi natin na kay RG talaga yung tsaka mas naging mabigat yung performance ni RG sa round 3. Mas may DN, mas may effective na mga angulo, na mga linya. Kay Grim hindi kasi na-maintain ni Grim yung performance niya sa round 2 eh. Siguro kung na-maintain ni Grim yung performance niya sa round 2 coming to round 3, baka tabla pa natin yung round 3 eh. Pero naging one step behind yung performance ni Grim sa round 3, tapos si RG naman sobrang nag-excel. Lakas ni RG dun. Sana ganito yung performance ni RG sa first 2 rounds eh. Possible na sa kanya pa mapunta yon, no? Baka kay RG pa napunta yung battle na to. Hindi ko alam kung sino panalo pero sa base kasi sa sa scoring natin, first 2 rounds Grim na yon, tapos round 3 bibigay ko yung kay RG. Hindi ko pa naman alam kung ano yung final score, pero based sa rounds na nakita natin or vote natin sa rounds, first 2 rounds Grim, round 1 RG, round 3 RG. So kung halimbawa tawag dito, yung sulat ni RG sa round 3 is katulad dun sa 1 and 2, possible na all 3 rounds makuha niya yun, diba? Solid na round 3 RG, tang ina tol, lakas mo dun. So ayun, round 3 sa 10-8 in favor of RG. So 8-8-10, 26 points para kay RG. Kay Grim naman merong 9, merong 10, 19 plus 8, 27. Tang ina, ang ganda ng laban. 27-26 in favor of Grim by 1 point to.
Tang ina. First 2 rounds Grim na yon. Last round RG yun, malinis, sobrang solid nun. Pero yun, 27 to 26 Grim. Props kay RG, sobrang lakas ng round 3. Ati League, Ultimo 2. Tangin na, solid na laban na yan, maging pa kaya isang lang yan sa Barangay Tibig Silang. Siyempre gusto namin pasalamat dito sa Northwalk. Nandito lang yan sa Barangay Tibig Silang, Cavite. Check nyo lang yung Facebook nila. Pastry Vapors. Yan, pero ang boto ng Hurado, 3-2. Sheesh! Magingay para kay RG. Shoutouts kay Gago, pasensya na, choke pare. Yun, maraming salamat kay... Nakuha ni RG yung round round 3 para sa akin. Pero round 1 nag-choke siya doon. So malinis 'yon. Ibibigay ko yun kay Grim. Sa round 2 siguro nagkatalo. Sa round 2 nagkatalo kasi binigay ko yun kay Grim eh. 'Di ba? So tignan natin. Tignan natin yung judges, pakinggan natin. RG, shoutout nga pala kay Silent Killer, Eric D, Kimberly, MC Dognick Palaso, Eric Tolentino, Bob Ryan, John Gray, Nico Ocampo, Ignacio J. Ray, tsaka kay Goya Daniel, kay Ate Rhea, tsaka kay Brian. Maraming salamat. Motus! Panag. O muna. Umaya kayo, doon kayo sa tabi. Doon sa magpaliwanag. Yan, Antonym, ang binoto ko ay si RG. Ang binoto ko ng round 1, si Grim. Round 2, tinabla ko. At Okay. round 3 ay si RG. At nung sa overall, nakita ko na mas malaki yung lamang ni RG sa round 3 kasi marami ako nakitang similar word plays na nagamit ni RG. Narinig ko na dati pa. Mas malaki yung lamang ni RG nung round 3 kaysa sa lamang ni Grim nung round 1. Okay. Kaya si RG. Pero props pa rin kay Grim, sobrang lakas. Ayun, binoto ko si RG. First round sa kanya ko binigay, second round tabla. Yung third round siguro sobrang konti kay RG. Ano lang, malakas din sa green. Pareha silang sumusuntok. Pero siguro sa level lang ng punchline, siguro mas nakakalamang si RG. Parang yung kay Grim, yung iba may mga kaparehas na yung, Okay. yung mga kamukha. Yung titignan mo. Parang mas bago yung, tsaka mas angat lang ng level ng konti yung kay RG. Pero magaling din si Grim. So, 2 rounds kay RG. Yung second round naman. Yo Jericho, binoto ko si Grim. Round 1 kay Grim yun, kitang-kita naman yun. Tapos sa round 2, halos dikit lang naman yung kada round nila, halos dikitan lang din. Kay RG yung sa round 2. Pero sa round 3, mas maraming laro kay Grim doon. Kay RG naman, puro solid na yung sa huli niyang mga linya. Pero ang dami niya muna parang sa una eh. Sa huli na siya umano ng mga solid na linya. Kaya kay Grim ako doon. 1 and 3 kay Grim, round 2 kay RG. Okay. Yo, Kalik, shoutout sa Spacepad. Dikit yung laban. Round 1, malinaw kay Grim. Okay. Medyo hindi pa makuha yung energy ni RG. Tapos round 2, di ako makapili. Sinantabi ko muna. Tapos 3, RG. So, 1-1 na. Yung 2, binigay ko ng gahibla lang kay Grim. Kasi parang pakaroon ako sa round So pares kami ng boto ni Calix na first 2 rounds Grim, round 3 RG. So yun. 2. Nahirapan pa rin si RG kunin yung energy ng battle. Tama, Malalakas tama. yung line eh. Kaso parang, alam mo yung malamya, parang ganun. Tama. Tropa ako si RG, pero Grim. Oh, so yung judgment ni Calix pares kami. So yun yung kung paano nakita ni Calix yung battle live, yun din yung nakita ko dito sa replay. Yun. Yun, isa ako sa mga bumoto kay RG, pero obviously yung round 1 binigay ko kay Grim. Then yung round 2, although nagkakaroon ng stutter or choke, or consider as choke yun si RG. Pero hindi kasi nag-matter yun kasi nahugot niya and na-deliver niya na maayos yung mga kasunod na linya. So, pero binigay ko yun kay RG. So round 1 kay Grim, round 2 kay RG, then naging deciding factor ko yung round 3 nila. Grabe yung round Puso 3 RG, yung angle, direkta, punto per punto. Pero props kay Grim kasi bet na bet ko talaga tong batang to. Round 1 binigay ko kay Grim.
2 entry binigay ko kay RG. Kaya congratulations RG at props sa'yo, Green. Okay, so shoutout kay RG. Congrats RG sa panalo mo sa battle na to. Pero ayun, for sure naman mapanood mo. Sana mapanood mo yung review ko dito, and as is naman yung ano ko dito, yung tingin ko. So pares nga kami ni Calix ng ng tingin sa battle. So yun, RG, sana mapanood mo. So yun, shoutout kay RG na siya mismo yung nag-request ng battle na to. So shoutout. So ayun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.